Nagnakaw ba si Batangas Representative Leandro Leviste ng impormasyon mula sa DPWH at nag-coerce ng isang DPWH staff para makuha ang ipinagmamalaki niyang Cabral files? Matatandaang sa kanyang halos 2 oras na press conference, ilang ulit binanggit ni Leviste ang linyang ito. Wala pong dahilan na mag-cast out si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself. Kung saan ilang beses din siyang umiyak at nagdrama. Because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Nauna nang sinabi ni Yusek and Palace Press Officer Claire Castro na itinuturing muna nilang chismis ang mga pasabog ni Leviste dahil wala pa itong naipapakitang ebidensya at hindi pa napapatunayang totoo ang tinatawag niyang Cabral files. Merong statement po si Yusek Claire Castro. Ang sabi niya, babasahin ko po sir sabi niya, why should this representation prove the alleged Cabral's files he claims to possess? He has started bragging about them, so it is his responsibility to prove their authenticity. Why should he shift his responsibility to others? We are not even aware if what he is in possession of are mere altered or fabricated documents. Yes. Sa pagtatanong ng mga reporters sa kanyang online press conference, muling iginiit ni Leviste na authenticated umano ng DPWH Secretary Vince Dizon ang hawak niyang mga datos o impormasyon. I think that's from her vlog an hour ago, and I already responded to that earlier in this, which is, I'm surprised that she hasn't talked to Sec Vince based on her statements, because Yusek Claire Castro will make a fool of herself, because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Subalit sa isang media interview, pinabulaanan ni Dizon ang claim na ito. Sinabi ni Dizon na wala pa siyang ino-authenticate na mga dokumento at files kaugnay sa mga post ni Congressman Leviste. Ayon kay Dizon, hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong ipinopost ni Leviste sa kanyang social media account. Sinabi rin ni Dizon na tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong Setyembre para ipagbigay alam na nagpunta sa opisina niya si Leviste. Humihingi umano si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon at nagpumilit na umanong isave ang files sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral. Higit pa rito, ininsinuate ni Dizon na nag-coerce umano si Leviste ng isang DPWH staff at nakuha ang mga files ng walang pahintulot. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari, at pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Kung susundan ng pahayag ni Dizon, malinaw ang ipinahihiwatig. Ang tinatawag na Cabral files ni Leviste ay maaaring stolen o ninakaw na impormasyon mula sa DPWH, pinilit na kinuha gamit ang coercion o manipulasyon. Yun ang nangyari nung September. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Samantala, sumagot si Auntie Claire sa pamamagitan ng kanyang vlog at hinamon si Leviste na maglabas na lamang ng malinaw na proof o pruweba upang patotohanan ang kanyang mga pasabog at mga hawak na datos o information. I have nothing against Congressman Leviste. Doon lang tayo sa issue. I have nothing against him. More on the data ako, more on the evidence ako. Kung mapapatunayan naman yan, totoo yan. At hindi lang yan hindi lang yung list na yan. Kung mapapakita niya na yung mga nandiyan mga pangalan, lahat yan may anomalya. Siyempre, iba yung magiging sagot natin. Kasi na-prove niya